po ay meron pong tungkulin na tulungan ang church para lumago ang simbahan. Eme po ba? At kung titingnan natin kung po yung layunin ng church na idinisenyo ang church bagi sa mga pag-physical dinisenyo ng Diyos ang church. Amen po ba? Bakit sa mga bagay nakikita para mas higit na maunawaan ng mga manampalataya na ano nga ba yung nais ng Diyos na paglago sa simbahan. Amen? So, ang aking tatalakayin ko po sa umagang ito ay patungkol sa church court pa rin. Nais ko pakita sa inyo yung example ng early church na kung paano lumago ang unang mananampalataya o unang church. Ang aklat ng mga gawa, ang makita po natin, ito po yung history ng Kristyanismo. Amen? Kapag aklat ng mga gawa, dito po nagpasimula ang mga Kristiyano. Amen? Sa aklat ng mga gawa, dito magpasimula gumawa ang mga mananampalataya. Ay, ikaw na po ba ako? Okay, gusto niyo bang malaman kung paano man lalago ang church? Gusto niyo? Hallelujah! Ang unang-una, nais kong sabihin sa inyo na paraan kung paano lalago ang church, unang-una po ay evangelism. Amen po ba kayo doon? Sabi mo nga sa inyo katabi, evangelism. Ano ba ang evangelism? Ano po yung sa palagay nyo, yung salita sa evangelism? Amen? Dapat alam nito kayo sa Kristiyano. Pagka alam niya yung evangelism, ay talagang makakapag-evangelism siya. Ang evangelism, ang alam po natin dito ay ito po yung pagdadala ng ebanghelyo sa mga hindi ligtas. Amen? Sa layunin ng mga taong hindi ligtas ay panumbalikin sa ating Panginoon, manampalataya sa ating Panginoon, at matutong sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Evangelism. Pagdadala ng ebanghelyo sa mga hindi ligtas. Sino yun? Pero dapat tayo magdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon o ng mabuting balita, dapat alam mo dahil iligtas na. Mahirap magdala ng mga bagay, mahirap magbenta ng mga bagay, halimbawa, gamot, mahirap magbenta ng gamot kung hindi mo ito alam na ito ay makakagamot doon sa taong may sakit. Kaya dinadala mo yung gamot nito ay alam mo na ito yung lunas doon sa sakit karamdaman ng tao. Amen? Hindi naman physical na sakit na kalalagay ng tao, kundi sakit sa spiritual. Amen? Kaya ang pag-evangelize, maaaring ito bago sa inyo. Pamilyar na sa mga Kristiyano yung salitang evangelize o evangelism. Amen? At bagamat ito'y pamilyar na, itong evangelism, kumari pakita natin, ito po ang karamihan ay nakakaligtaan na yung pag-evangelize. Amen. Kaya nga ito yung sakit ng mga Kristiyano ngayon ay gusto yung laging papasok ayaw ng palabas. Di ba? Nakuha nyo? Ang mga Kristiyano ay gusto laging papasok ayaw ng palabas. Tayo pumapasok sa church at labas natin sa church sa layunin tayo po ay maghihikayat ng mga tao na wala pa sa ating Panginoon. At yan yung layunin ng pagkatawag sa buhay ng bawat isa. Amen?
Okay, ito yung nakakalitaan ng maraming Kristiyano ang mag-evangelize. Kaya nga sabi ng isa ko na basa sa cellphone na sabi doon, church without soul winning is a church that is slowly dying. Nakakalunod tanong. Nasabi doon, ang church na walang paghihikayat ng mga kaluluwa, ang church na iyon ay unti-unti o dahan-dahan namamatay. Kaya makita natin ang isang buhay ng church nag-i-evangelize ang mga mananampalataya. Amen! Gusto nyo makibuhay ng church? O gusto nyo makipatay ng church? Huwag mag-evangelize? Pero gusto nga nais, makibuhay ang church, kinakailangan mag-evangelize. Lalo naman sa mga kapatid, huwag na tayo lalayo. Amen! Dito pa lamang sa tungko, ang dami na rin aalihin niya. Kaya, itinayo ang church sa lugar na ito, ang isang nakita ko, malaki ang saklaw ng gawain ito, ng church ito kung bakit natayo, kapag natayo sa boundary, tayo po ay gagampanan na mag-evangelize sa Lucena, mayroon tayong gagampanan mag-evangelize sa tungko. Amen? Kaya, yun po yung layunin kung bakit dapat tayo ay mag-evangelize. Amen? Hallelujah! At ang sabi doon, napakalaga. Dapat tayo ay mag-evangelize at dapat yung evangelism ang maging priority ng bawat isang mananampalataya. Bakit dapat maging priority ang evangelism, pag-ebanghelyo, sapagkat ang pag-evangelize, ito ho ay malapit sa puso ng ating Panginoon sapagkat layunin na kanyang pagparito, siya rin ay nag-evangelize. Amen. Gusto nga din ba nag-evangelize? At dapat din bilang mga Kristiyano, dapat din tayo mag-evangelize. At ang ating Panginoon siya po yung ating example, sapagkat ang sabi ng Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawalan. Amen? Mahalaga sa Panginoon ang kaluluwa ng isang tao na pupunta sa impyerno. Hindi po naniwala ko. Mahalaga sa Panginoon ang isang kaluluwa na pupunta sa impyerno. Kaya sabi natin, Panginoon, mapasa iyo man ang kayamanan, ang karangyaan, kalayawan na sa limutan ito kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahama. Amen? Hallelujah! Kaya kung titignan natin sa ating kapanahon ngayon, kung paano yung kumain ng ating Panginoon noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ito rin ang kumain na hindi nagbabago para sa mga Kristiyano ngayon. Amen ba kayo? Alam niyo po na bago pa nakakilala sa Panginoon, tagad po kami ako ay nakabahagi sa pag-evangelize. Kulang pa ako sa kanaman. Nagpasimula lang ako manampalataya sa ating Panginoon. Kaya, ako'y tawagin ng ating Panginoon, may trabaho, tinawag ng Panginoon, hindi na hadlang ang mga trabaho. Kaya, ang buhay ko noon, trabaho, bahay, church. Amen? Lalabas lahat ng bahay, church, Bible study, gawain sa Panginoon, at pagdalo na kung saan ito yung mga pagpatibay, makakatulong sa paglago ng isang Kristyano. Seminar, overnight prayer meeting, conference, amen? Pero ang pinaka-agawain na ginagawa ko ng ako bago makakilala pagkatapos sa makakilala sa Panginoon, ang karamihan mong activities, Bible study. Amen? Sapagkat yung Bible study, yan yung parang pinaka-evangelism natin. Kasi nagba-Bible study tayo doon sa hindi manampalataya. Amen?
Kaya sa aking buhay, pag wala akong Bible study, malungkot, hindi masiglahan ang spiritual na kalagayan. Dapat ganun sa Kristiyano. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag kahit merong kahawagan, hindi ka titigil. Amen? Hindi ka titigil doon sa gawain na alam mo na dapat mong gawin para sa ating Panginoon. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hanggang ngayon si Jesus ay nanuwagan sa atin na tayo ay mamalakayan tao. Payag ka ba daw, kapatid? Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, magsisunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa mga alagad, at gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. Kaya ang dapat natin gawin, kinakailangan tayo ay ihagis natin ang ating lambat para tayo ay makahuli ng mga kaluluwa. Hindi na isda, kundi huhuli tayo ng mga, huhulihin natin yung mga taong wala pa sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyo katabi, kasama ka rito. At pagkatapos, kumbinsin mo ang iyong sarili, pumapayag ako sa larangan ng pag-evangelize. Payagan mo yung sarili, inuutosan ng sarili. Katulad ng ni Hari David, inuutosan niya yung kanyang sarili sa pagpupuri. O, purihin mo, Diyos, o Diyos, purihin mo, o kaluluwa ko, ang Diyos. Inuutosan. Paano nga, pagka nga tayo patamat-tamat, dapat ay utusan natin sarili. Di ba? Oo. Sabihin nyo nga, kasama ka dito. Hallelujah. Gusto nyo makikuha yan, Church? Dapat umayag ka at makibahagi ka sa gawain ng pamamalakaya ng mga tao na wala pa sa atin. Amen? Lahat ay merong kakayahan. Lahat ay maaaring gamitin. Amen po ba? Kung ito kang babae sa Maritana, talagang napaka-ganda ng patotoo nito. Noon lamang niya na-encounter si Jesus, isang beses lamang. Amen? Wala pa nagsusuko sa kanya. Pero dahil nakumpik siya, nagkaroon siya ng personal encounter sa ating Panginoon, nagkusa siya. Amen? Nagkusa siya na manghikayat ng mga tao wala sa ating Panginoon. At ang bunga ng ginawa ng bahay sa Maritana, maraming nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Maraming makakakilala sa Panginoon pagka tayo ay nagpagamit sa kanyang gawain. At iyak, lalago ang Diyos. Amen po ba? Evangelism. Amen po ba? Pangalawa na bakit natin halimbawa sa early church, bukod sa evangelism, makita natin nung sila'y nag-evangelize, 3,000 ang mga naligtas. Pero bago pa yun, sila mag-evangelize, sila ay nagsimula muna sa prayer. Amen? Nanalangin muna sila. Hindi kagad-agad sila humayo. Nag-pray sila. At alam po natin na sila po ay nanalangin ng 10 days. Ang haba. Ano kaya? Pwede kaya tayo makibahagi doon sa 10 araw ng panalangin? Mahirap na yata. Sa panahon natin, parang mahirap na yata sa mga Kristiyato ngayon. Dahil marami kaabalahan. 10 days. Ay magdumalo ko ng seminar na 2 days, 3 days ay parang gusto na kumuha isang araw pa lamang. Ano pa kaya yung 10 days na nagkakasama-sama sa panalangin? Amen? Para magadap lamang, para matanggap yung pangako ng ating Panginoon patungkol sa Holy Spirit. Diba? Prayer. Hallelujah. Okay, yun po yung pangalawa. Na kung paano lalago ang church, pangalawa ay sa pamagitan ng panalangin. Amen.
Kumusta naman po yung ating prayer? Kaya pagka magkakaroon ng pagkasama-samang panalangin, dapat laging hindi mawawala, nakasentro sa church, paglago ng church. Amen? Tignan natin ito sa Matthew chapter 9, verse 35, na ang mga lagad, sila po ay, dahil doon yung kanilang kahabagan sa mga tao, nasabi doon, marami ang aanihin, pero kukunti ang tagapag-aani. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, dalangin sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani, magpadala ng manggagapas para doon sa malawakang pag-aani ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Amen? Ito, maaari tayo nanalangin ng ganito, Lord, magpadala ka na po sa DFL na mga tagapag-ani. Sapagkat ipinapadala ninyo, sapagkat kalooban ng Diyos na ipanalangin natin. Pero minsan hindi natin nalalaman yung ating panalangin, Lord, magpadala ka ng manggagawa sa DFL, sapagkat marami ang ani, kundi tagapag-ani, pero minsan ang sagot ng ating Panginoon, ay di ba, nanalangin ka ng mga kamanggagawa, ay ikaw na yun? Naniwala ba kayo? Nanalangin kayo ng sino bang aasahan ng ating Panginoon na maging tagapag-ani, na mga kalo sa buong salibutan, yung mga tinawag ng ating Panginoon. Sino ba mga tinawag nito ng Diyos? Totoo ba kayo tinawag ng ating Panginoon? Baka kayo itinulak. Wala naman siguro tumutok sa inyo. Amen? Wala tumutok sa inyo kung bakit kayo nandito. Amen? Yan. Kaya kayo nandito, yan ay bunga lamang ng inyong ginawang pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Naniwala ba kayo? Itong ating pagdalo, ito ay bunga lamang ng ating desisyon na ginawang pagtatalaga ng buhay kay Jesus. Kaya sa buhay ng Kristiyano, hindi linggo makasimba lamang. Diba? Ito kasi yung mahirap mawala sa kaisipan ng mga tao o mga Kristiyano na kahit nasa Christian Church, sila dadalo ay linggo ngayon. Eh, linggo naman yan, di ba? O kaya naman ay ako dadalo, wala naman akong ginagawa. Wala akong kabalang ginagawa. Para bang kung walang-wala lamang. Amen? Walang-wala lang magawa at saka lang dadalo. Hindi ganoon. Tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa layunin na meron tayong gagawin sa kanyang kaharian. Amen? Kaya nasabi ko kahit sa mauban, kung hindi ito ang inyong inaasahan, nakakalungkot ang Diyos. Amen? Dapat kasama na ating talagang ating buhay ng Panginoon pagtatalaga sa gawain ng ating Panginoon. Dahil pa po ba kayo? Hallelujah! Hallelujah! Okay? Tawag natin ang early church. Bago sila mag-minister para sa Lord, unang ginawa nila, sila ay nag-pray. At ang bunga nito, bakit natin nag-increase, nag-multiply ang church, ang early church, dahil meron silang ginawa. Dahil ginawa nila yung kanilang parte na sila ay nananalangin. Amen! Kaya dapat makilang tayo sa prayer, sa gawain ng ating ng Panginoon para sa pag-aani ng mga kaluluwa. Pangatlo, mabilis lang ito. Spirit-filled church. Ito'y napakahalaga. Kailangan para lumago ang church, ang kabuuan ng mananampalataya ay puspos ng Espiritu Santo. Amen? Kung titingnan po natin, itong mga unang mananampalataya, nung dumating ang Holy Spirit, lahat sila ay napuspos. Amen? Mahirap, sabi nga, mahirap mag-evangelize, mahirap na gawin na lumago ang church
kung ang mga mananampalataya ay hindi puspos ng Espiritu Santo, amen, kailangan puspos. Amen? Ang sabi ko nga, pag ito tinuturo ko, kapag ka isang Kristyano ay hindi napupuspos ng Holy Spirit, kulang ang kanyang pagkikristyano. Amen? May kulang. Dapat itong pagpupuno ng Holy Spirit ay maranasan ito ng lahat ng mananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya kung titingnan po natin, nung mapuspos ang early church ay makikita natin pagkatapos nilang matanggap ang Holy Spirit, naging matapang ang kanilang pagmiministeri sa ating Panginoon. Naging matapang ang kanilang pagangaral. Amen? Dahil puspos at pagpuno ka ng Banal na Espiritu Santo, naalis yung nahihiya ka, at pagkain puno ng Banal na Espiritu Santo, puspos ka ng salita ng ating Panginoon. Yung taong sinisirin mo, gusto mo noon din ay buhatin mo, dalhin mo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya ano yung, ito yung magandang maranasan na yung kapuspusan. At pagka nakaranas ka ng kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, tiyak hanapin mo at babalik ka na kung saan nakaranas ka ng kakaibang bagay sa iyong buhay. Spirit-filled church. Yan. At makita natin talaga naman na puspusan ng Espiritu ang simbahan. Dapat lahat. Maaaring mayroong ilan, pero dapat lahat. Lahat ay maaaring makaranas. Amen po ba? Okay. Spirit-filled church. Marami ito, mahabang maganda rin mag-aral, mahabang talakayin, pero pinapakita ko lang po sa inyo ang isa na mahalagang bagay para lumaguan siya, kinakailangan puspos ng Espiritu Santo ang kabuuan ng mananampalataya. Amen! At kapag ka hindi ka pagkikipuspos, maiwasan na ikaw ay makipus. Dalulaan naman ay, pag hindi ka puspos, tingpus ka. Pag hindi ka tingpus, puspos ka. Amen. Pero doon tayo ay puno. Amen. Napupuno ng Holy Spirit. Pang-apat na. Strong church. Baliktad na. Birthing na. Ayun pala nakalagay. Birthing. Birthing. Ano ba ibig sabihin? Ang babae lang ba ang nanganganak? Sino ba ang dito? Wala na siguro dito baog. Bali mo na lang sa mga calls na. Ano yung calls na? Hindi nangingitlog. Kasi overage na. Birthing. Amen? So, makita natin, yung unang mananampalataya, nang pagkatapos nang sila ay napuspos, dumami ang bilang o nag-increase, nag-multiply ang church, ang unang mananampalataya, nagkaroon ng mga nanganak ang church sa karating bayan. Amen? O diba? Ang church nagpasimula sa Jerusalem. Pero dahil nakaranas ng kapuspusan ang mga mananampalataya, na yung mga karating bayan, sila ay nagkaroon ng bawat simbahan sa bawat lugar. Amen? Birthing. Kaya ang church, kinakailangan din para lumago, para sabihin katunayan na makikita na lumalago, dapat ang GFL ay manganak na manganak. Merong church sa Tayabas, Tayabas ito, pero maganda, meron pa rin sa bayan. Merong church sa Kulang-Kulang. Amen? Bukod sa church sa Kulang-Kulang, meron pa tayo sa bayan. Meron sa Tayabas, may pagbilaw. Ibig sabihin, kung nagkaroon na ng Jesus the Fountain of Life sa mga karating bayan, ibig sabihin, lumalago na ang church dahil nanganganak na simbahan.
Kaya hindi tayo dapat makontento na dito lamang. Magkaroon din tayo ng panaw o vision na ang Diyos ay lalago at lalago manganganak ng maraming church sa mga karating bayan at lagi sa karating probinsya. Sino kaya ang tatawagin ng Panginoon sa ganun? Mga pag-aayo. Matindi na yun. Pagka lalaktawan mo na isang bayan, matindi na yun. Sino kaya ang palabas? Sino kaya ang payag na suguin ng ating Panginoon sa pagbilang ng lahat? Payag ba? Si Isaiah, sabi lang yung Panginoon, narito ko Panginoon. Walang reklamo. Sunod na sunod lamang. Amen. Ganun at talagang sabi nga ay gusto makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Strong church. Aberdeen. Doon na muna. Bird. Strong church. Nasabi ko na. Okay na yun. Naintindihan na, no? Dapat ang GFL main ay manganak ng ibang simbahan. Pagka nanganak na ng ibang simbahan, ang GFL, ibig sabihin, yun yung katibayan na lumalag. Kaya pwede natin tanungin, pag-aralan, pag-isipan, ano kaya ang GFL Church Malaguna? Nanganganak na. Diba? Isa po ba? May San Miguel, may banyan. Diba? Pero, napakaliit pa lamang ng lugar na inugan ng GFL sa Mauban. Okay, Strong Church. Ito po yung pangilanan. Panlima, Strong Church. Okay? Siyang maaring makapagbigay ng pagkalugod church kung strong ang church. Hello? Sino gusto mag-strong ang church? Strong. Strong saan? Ang tanong doon. Pagka sinasabi strong church, sabi ka, strong prayer. Amen? Malalakas, manalangin. Malalakas sa panalangin. Lahat ay nananalangin na nagkakasama-sama sa church. Hello? Diba? Kaya bakit natin sa dito lagi ito nakapokus lagi sa early church? Talagang isipin mo sa kanilang pananalangin. Sa Gawa chapter 4, verse 31, habang sila nalangin, lumindol. Isipin mo yun. At yung lindol na yun ay tungo ng Diyos. Hello? Bunga ng kanilang panalangin. May po ba? Sino naniniwala na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin? At ang iyong panalangin ay sinagot na. Sinagot yung ba? Alam mo yun, pero sinagot na ba yung mga panalangin? Hello? Strong prayer. Strong church, strong prayer, at sa iba doon, strong fellowship. Amen? Malakas sila sa mga sama-sama. Sama-sama sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sama-sama sila, o lagi silang sama-sama sa pagputol-putol ng tinapay. Ano pa? Laging sama-sama sa mga pakikinig, sa mga itinuturo ng mga apostol. Ay, may strong church. At makikita natin doon, yung kanilang pagsasama-sama ay hindi lamang isang beses sa linggo. Nabasa niyo ang Gawa chapter 2, araw-araw sila. Ay tayo minsan, isang linggo, isang beses, isang absent pa. Paano tayo mapupuno? Paano tayo lalakas niyan? Paano tayo madadagdagan yung ating kalaman? Di ba? At minsan, lagalo nga,
Hindi lang dito, wala pa rin ng trabaho na. Minsan tumadalo nga, hindi pa sinusubaybayan yung mga pag-aaral. At dahil hindi na susubaybayan yung mga pag-aaral, nawawala sila doon sa application yung pagkasagawa o yung pagbubuhay, pagsasabuhay na kanilang napakita. Amen. Kaya nga kung sino talaga sensitibong magaling sa salita ng Panginoon. Sensitibo, seryoso, sa pagdalo, sa pagsama-sama, yun ang lalalong Kristyano at titibay na Kristyano at maging matatag na Kristyano. Naniwala ba kayo? O kaya tayo umiikot lamang sa istorya ng mga unang Kristyano, unang church. Amen po ba? Ano ba? Hallelujah! Strong and unity. Iisa yung kanilang damdamin. Diba? Iisa yung kanilang layunin. Ano talaga, pag natin yung power of unity. Pagka ang church, walang pagkakaisa, mahinang church yun. Amen? Na kahit pa nagkakasama-sama ang mga mananampalataya sa kabila ng pagkasama-sama, pwede rin naman sa kanilang pagkasama-sama ay walang pagkakaisa. Sino naniwala doon? Pero maganda na, nagkakasama-sama, nagkakaisa. Di ba sabi sa Awit 133 verse 1, napakagulit, napakaligaya, nagigintahang, magkakapatid, nagkakasama-sama sa pagkakaisa. Amen! Strong church yan. Strong church. At ito makikita natin na ang isang simbahan strong. Sabi doon, strong youth ministry. Ang isa pala, sa palatandaan, Manaluan Church, maraming mga kabataan. Amen. So, ilan mga kabataan dito? Kayo ba'y masigla na? Kayo lamang mga kabataan. Dapat maghanap kayo ng kapwa kabataan. Amen. Na makakasama sapagkat yung iba mga kabataan makakatulong sa inyo para maging strong ang iyong faith. Amen? O, diba? Nakikinig pa mo ba kayo? Naintindihan niyo ba yun? Hallelujah! Strong church. At kapag ka-strong ang ministry, siyempre, ng kabataan, merong silang bukod na worship service. Nakakita na ba kayo ng church na mga na merong hiwalay yung kanilang worship service? Alam niyo po sa church, sa pag-aaral, bakit binibigyan ng halaga ang mga kabataan kasi ang mga kabataan, pagka sabi sa kabataan, sa malalaking church, maraming mga kabataan. At mas mabilis magparami ang mga kabataan. Kasi halimbawa, yung mga estudyante na merong pusong mag-aakay ng mga kaluluwa, inaakit nila yun. Kasi doon sa karating doon sa church, meron karating na simbahan. Ang karamihan tumadalo doon, meron church doon sa karating ng Yebel, na dito. Ang karamihan doon, mga estudyante. Dahil mga estudyante, siyempre may barkadahan. Amen? Merong mga tropa-tropa. Ay pagka ikaw ay nakahingayat na doon sa tropang isang katropa, nadadala yung mga kasama na tropa. Diba? Focus. Kailangan sa church ay merong mga talagang kabataan na handang magamit. Bakit? Sabi nga, bakit malakas gamitin ng Panginoon mga kabataan kasi mga kabataan? Malalakas pa yan. Kaya nga, kung nag-iisip na sa San Miguel ako may ganda naghahanap na rin ako ng mga bata na manguna doon, maghahanap na gawain. meron na tayong pinagpe-pray. Amen. Meron ng ipinakikita ang Panginoon. Hello? Sapagkat siyempre, kahit itong mga pagtuturong ito, at tulad sa evangelism, ay siyempre physically weak na ang tuloy-tuloy, hindi na rin kagaya ng dati. Amen? Sa isang linggo, 2 beses
2 beses lang Bible study. At minsan ay isa na lamang, minsan ay yung isa nililibanan, pero yung mag-asawang teacher, tinututukan ko. Sapagkat sila ay alam ko, pag talagang na-convert sila sa Christianismo. Amen? At sila ay tumayo doon sa tamang tinatayuan, gagamitin din sila ng ating Panginoon. Kaya mamayang worship doon, ibigay sila. Amen? Kaya kailangan tayo ay, sabi nga ang matamang isda ay ito yung mga taong talagang halang akaluluwa na talagang puno ng kasalanan. Kaya kailangan natin may kaya. May po ba? At maraming sabi nga yung muli kong anghel, nagkakaroon ng pag-alangan sa langit sa isang tao makasalanan at nagsisi, nagbalik doon sa ating Panginoon. Amen po ba kayo? Hallelujah. Strong. Ito yung napakalaga eh. Strong church, strong leadership. Di ba? Alam, ito yung minsan tayo talagang mabibigatan din ako. Kasi bilang pastor, dapat ay malakas yung leadership. Strong leadership. Pagka naman leadership, hindi naman ng pastor eh. Diba? Mga leader kasama yan. Kasama sa pamunuan, mga ng pastor, ang mga elders ng church. Kaya kailangan matibay yun. Matibay ang leadership ng church. Amen? Pagka matibay ang leadership ng church, bagong matibay ang gawain ng at hindi kataka-taka na lalago ang church. Sa tingin nyo kaya, ang leadership ng gentle, strong kaya? Palagay nyo. Kung hindi strong, sabi natin, inaamin naman natin na, di ba? Kung hindi strong, ang leadership ng church, magtulong-tulong tayo para bagong strong ang church. May ba kayo doon? Dahil hindi kaya ng ilang tao lamang na ang church ay maging strong. Kinakailangan body ay sama-sama nagtutulungan para lumago at maging strong ang church na Jesus, the body of Christ. Amen? Malapit na dumating ating Panginoon, na last day na, kailangan mangyari sa atin na ang church ay maging strong. Para sabi nga, walang kulang. Amen? Hindi kulang. Sapat na. Dahil strong ang church, strong sa pagkakaisa, strong sa kabuuan ng gawain para sa Panginoon, sa Jesus na Ponte. At syempre, kailangan natin, para lumago ang church, hindi tatakbuhan sa sakyan pag walang krudo. Diba? Kailangan na, ano nga? Tithes and offering. Amen. Alam niyo po sa Sunday, malimit, pagka yung aming treasurer doon, nagpe-pray, nag-i-exhort muna siya na kung saan ay ang pera ay hindi nagagamit sa walang kabuluhan. I-explain niya yung binabadyetan. Dapat budgetan ng church. Amen? Ito pong perang ito, touch nyo, ginagamit po ari sa kanarin. Magpapasko, di ba? Amen? At sa pangailangan, ang physical, ayun. Kaya, ano nyo po, ito po yung isa napakahalaga. Napakahalaga sa paglago ng church ay yung pong katirahan. Hindi maabot ang dapat maabot pagkaho ang church po ay walang pundo. Amen? Nung ako ngayon nasa Lighthouse, bago ako Kristyano, yan ako dumalo. Ang Lighthouse sila po ay nagpapadala talaga ng missionary sa bansa. Pag ikaw ay pledge, ay kailangan ito pa rin mo yun. Bakit kasi? Halimbawa, nagpadala sa Cambodia na isang pastor, ay talagang aasa lang sila doon sa bigay ng mga kapatiran galing pang Pilipinas. Matitid din. Pagka halimbawa, ang church ay nagpadala ng mga missionary
sa ibang bansa. Amen po ba? Pero huwag na muna natin isipin yung budget para sa mga missionary. Dito pa lang sa ating kasarilan, sa pangangailangan ng church, dito pa lamang ay talagang makita natin, pera po lagi ang kailangan. Ang church po ay malawak po ang pananaw. May mga plano. Kaya lang, siyempre, pagkakulangan, ay hindi ho may patupad yung mga plano. Pero salamat kahit pa naman ay nag-meeting dito yung mga kapastoran ay sabi, Pastor, ang ganda ng church nyo. Maganda daw ang church natin. Amen? Eh kung masaysabihin pa natin yung kultiniyan, marirepair yung pinto ng church, yung CR, talagang nakalang po kayo, paano lalaglag na ito? Diba? Mababarday ka lamang. Amen? Kaya dyan, hindi kaya ito ng mga ilang tao lamang. Kailangan sabi nga, ang church ay nabubuhay lamang sa pamagitan ng pagtutulungan. Diba? Pagtutulungan lamang ng church. Amen? At pag ikaw naman nag-invest sa Lord, hindi ito mawawala ng kapuluhan. Amen? Okay, hindi ka mukha lang pag nag-invest sa tao, nawawalang halaga. Masama ka pa pag hindi nag-invest sa tao. Pero pag nag-invest ka sa Lord, at sa kanyang gawain, hindi ka mawawala. Amen? Palakpakan na natin ating Panginoon. Hindi ka magbigay ko lang. Nagdiin. Hallelujah. Okay? At kung kaya papatuloy ang gawain ng ating Panginoon, ay meron lamang talagang mga nakakaunawa na likod ng ating Panginoon. Kaya nagagampanan na natin ang ating pagsuporta sa gawain ng simbahan. Hallelujah. Okay? Mission. Ay mission na. Evangelism mission. Aras ang kakapares na rin po. Kaya ang napakahalaga rito, na dapat malaman lamang ng mga manampalataya, ang Diyos kasama na ng pagkatawag sa iyo yung pag-mission. Amen? Nang ibig sabihin ng mission, yan, tayo ay sinusugo ng ating Panginoon. Hello? Ang mga alagad ng pagkatapos tawagin ng ating Panginoon, kasunod noon ay sinugo ng ating Panginoon ang mga alagad ng dalawa-dalawa. Amen? Nung tayo tawagin ng ating Panginoon sa ating pangalan, may purpose ang Diyos na pagkatawag sa bawat isa at tayo ay sinusugo ng ating Panginoon na mag-mission. Hello? Kinaniwala noon. Kasama na ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon yung mag-mission. Mission. Mga sugo. Nakatambas ng mission, sinusugo o sugo. Ay maganda pa nga yung mga sinchiriya. Di ba may mga sinchiriya sugo? Ang ganda itong nilagay ditong pangalan, sugo. Kaya minsan yung sinchiriya, mas maganda pa na sila nasusugo kaysa yung mga tao hindi na sunod sa sugo. Hindi sinusugo. Hindi tumatanggap na misyon o tumatanggap na sugo. Diba? Sabihin niya, sugo ako ni Kristo. Pag sugo ko ni Kristo, ibig sabihin, ikaw ngayon ay ginawang kinatawan ni Christ. Ikaw ay mga representative ni Christ doon sa iniwan niyang gawain. Amen? Para may pagpatuloy lamang ang iniwang ministeryo ng ating Panginoon. Nakapagpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon sa pagitan mo. Wala Panginoon. Ulitin ko, naipagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon na iniwan sa pamagitan mo. Sa pamagitan ng bawat isa. Dapat alam natin yun. Amen? Hallelujah. Kaya na pagkakitahanawaan ng maraming Kristiyano, hindi magiging tagaupo lamang ang mga tao yun. Kundi sila ay magiging tagagawa doon sa gawain na ipinagagawa ng ating Panginoon
bilang siya ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga pag-usapan ang church growth, ay makita natin, malaki po ang parte na bawat isa. Amen! Hallelujah! Kulang pa nga yun eh. Kaya makita natin yung napakalaga sa church para lumago. Alam niyo ba yung gifts ng Panginoon sa church para lumago na ibinigay sa church? Sino nakakaalam nun? Yung regalo ng Diyos sa church. Sino-sino yun? O ilan yun na regalo ng Diyos sa church? Gifts. Ano yun? Nakakatanda ng apostol? Apostol? Propeta? Evangelist? Teacher? At guro. Sabi doon, ginawa, nagbigay siya ng gifts o kaloob para ang church ay maging patatag at lumago ang katawan ng ating Panginoon. Ano po ba? Kaya, yun napakalaga sa atin. Sa church, hindi lamang lahat ang kalimitay teacher. Dapat may apostol. Ano ba ang trabaho ng apostol? Ang trabaho ng apostol, maghandle o magtayo ng Bible study na gawain ng Panginoon sa labas. Amen ba? At pagka meron namang nabuksan mga Bible study, mga house church, kailangan meron ng pwede maglagay ng mga coordinator na humawa doon sa nakalap ng apostol ng mga tao. Amen. Oh, evangelist. Yan yung mga evangelist yung ating pinag-aralan kanina sa evangelism. Ang evangelist, laging pahayo. Kaya dapat magkaroon dito sa church, sa GFL, para lumago, merong mga taong pahayo. Amen. Pero dapat na misasamahan natin yung pahayo doon. Amen. Lahat ay inuutosan ng ating Panginoon na humayo. Ano ba yun? Apostol. Evangelist. Propeta. Propeta. Pagkapagpahayag ng kalooban ng Diyos. Pero sa ating kalagayan ngayon, ay mga nangangaral na. Bukod doon sa talagang pinagkalooban ng mga propeta, pero yung mga tagapangaral, nagpapahayag din ng salita, ng mula sa salita ng ating Panginoon, sila rin ay naging propeta. Bagamat hindi talaga yung opisina ng propeta. Pinapahayag natin ay, diba? Dumarating yun. So yung prophecy sa Diyos, rektahan, ibinibigay doon sa mga propeta ng Panginoon. At pagkatapos ay ipahayag ng Diyos ang ipahayag sa mga propeta ng ating Panginoon. Propeta naman, saka nila sasabihin doon sa mga tao ng Diyos. Amen? Pero kaya sa ating kalagayan, pwede namang ang Diyos ay pwedeng mag-usap sa buhay ng bawat isa. Amen? Sa maraming kapamaraanan, ang Diyos pwedeng mag-usap at magsalita sa ating buhay. Agawa pa ba natin yun? Basta tagapangalaga ng kaluluwa ng Diyos. Talagang siya ay ang kanyang base talaga church. Kaya tawag na resident church. Amen. Okay. Teacher. Uli ka teacher. Tagapagturo. Nasabi nga, pag teacher, spirit, gift sa teacher, nagtuturo ng walang labis at walang kulang. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Itama naman. Amen? Buong katotohanan lamang. At bakit ko nasabi yan? Kasi napakahalaga siya paglago. Kinakala kasi, halimbawa, merong, ang sabi nga, merong nabuksang lugar. Kailangan may sasunod doon. Amen? Mga kalaga. Kaya medyo mahirap pagka nabuksan ng isang lugar, pagkatapos nabuksan, ay hindi nagpapatuloy dahil walang nangangalaga doon sa lugar na yun. Sayang naman na abortion yung mga kaluluwa nyo. Amen?
Kaya yun yung kailangan sa Diyos para lumago. Amen po ba kayo noon? Kaya kahit ko lang sabihin sa inyo, sa panghuli, malaki po ang parte ng bawat isa. Amen? At yung malaking bagay lamang para lumago ang church, dapat tayo ay sama-sama na nagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Merong focus. Ay makipocus natin. Dapat alam din natin yung mission ng church. Ano bang mission ng church? Ang mission ng church ay may pangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang lawak ng mission ng church. At ito rin yung vision natin na dapat natin sundin sapagkat ito ho ang utos ay galing doon sa pinaka-Supreme Court natin na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasama po ba kayo sa paglago? O sasabahan niyo ba ang church sa paglago? Sa ibang salita, kayo po ba'y nagmamahal sa church? Pag kayo nagmamahal sa church, ang lisan ng puso ay lumago ang church. Amen? At hindi lang nyo dapat, ang bawat isa, kung mahal ng church, dapat po kayo manatili sa church. Amen? Hindi dapat mabawasan ang kapital ng church, dapat madagdagan pa. Amen? Hallelujah. Purihin natin Panginoon.